Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talaslas. Sa mga nais pong magbigay ng reaksyon ng ating pong bagong landline sa ating impilan ay 997-7589. Ang ating po naman mga landline ay 0917-798-8910 at ang bago po nating globe ay 0977-631-0607. Ang smart po naman natin ay 0949-570-8003. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan, magsama-sama po tayo hanggang alas 10. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Pinatigil po ng pansamantala ng Korte Suprema ito pong pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa loob po ng 20 araw hanggang sa sila ay makapaglabas daw di umano ng kanila pong mga desisyon kaugnay dito sa inihaing petisyon ng mga tumututol na mailibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Si De Lima po ang pinakamataas, nasa pinakamataas, nasa ibabaw, ng kaso po ng droga sa loob ng New Bilibid Prison. Meaning to say, siya po ang mother of drug lords. Si suspected illegal drugs protector Leila Laylay De Lima. Ito naman si JB Ejercito po, suspendido ng 9 araw, ayon po sa pinalabas na ika nga po na preventive suspension pending litigation. Ito may kaugnayan po doon sa kaso na kanyang ninakaw yung pera ng City Hall ng San Juan. Ba't gano'n, Itong ang kanihirap, lahat sila iisa kaso. Pag nanakaw. Lay, mga kaibigan, Alam ba ninyo na sa lahat ng ibinulgar, marami pa kasing ibubulgar dito kay De Lima, si Presidente Duterte. Pero sa lahat ng ibinulgar ni Presidente Duterte, meron nung pinakakahangahangang pagkakabulgar na ginawa siya, mga kaibigan, tungkol sa pagkakasangkot nitong si suspected illegal drugs protector De Lima. Kaya nga, sangkot sa droga, mga kaibigan. Ito ang nakalagay ngayon sa Manila Times na titulo. Ano sabi? Dito po ako, ika nga, namangha Ito ang pinakamabigat na ebidensyang inilabas ni Presidente Duterte. Pag binasa po ninyo ang title ng banner headline ng Manila Times, ang nakalagay po rito kasi, De Lima on top. Nako, Diyos ko. On top of? Isipin mo. Ibig sabihin yan, talagang akalain mo, matuklasan pati yun ni Presidente Duterte. Ang tindi ng intelligence ni Presidente Duterte. Oo, nakita mo. Akalain mo pati yun
yung Ibabaw. Dilima on top nakita yun. At dito natin matutuklasan na si Dilima pala mahilig talaga sa ibabaw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Alam mo ba si Dilima kung bakit Dilima on top nakalagay sa dyaryo? Kasi daw, pag tinuloy ninyo, Dilima on top, tapos, ano yan? Dilima on top of drug matrix. Matrix, matres. Abot hanggang matres Naku, Diyos ko. Kaya pala, no? Ang hirap. Subukan mo maging on top si Barbie. Barbie, nasubukan mo na ba Barbie na maging on top? Tignan ko kung di pati matres mo sa pool. Mga Ande, matrix pala ito. Matrix. Ito sinasabi kong matres. Oo. Mga kaibigan, iba pala yung matrix. Iba yung may ibabaw. Iba naman yung nasa ibabaw. Ngayon, ito mga kaibigan, isinangkot na rin itong dating walang hiyang undersecretary ni Dilima na si Francisco, Undersecretary Francisco Ampangit Baraan. Baraan. Nakita mo mukha niyan? Oo, baksik. Mukha pa lang yan, di mo na pagtitiwalaan para magtiwala ka sa pagmumukha na yan ni Francisco Baraan, gaano kasama kang DOJ Secretary talaga, mga kaibigan. Ngayon, ito kukwento ko na sa inyo ang katarantaduhan niya si Dilima. Noong 2011 po, nagrally kami dyan sa harap ng Department of Justice. Ako'y nandun pa sa impilan sa dating doon. Ngayon, nandito na tayo sa impilan ng tunay na pagbabago. Ayun. Dati, nandun tayo ngayon, nung nandun ako sa impilang yon, dahil nga po isang taon na si Dilima sa pwesto bilang Secretary of Justice, wala pa rin nagagawa. Lalo-lalo na dun sa Maguindanao Massacre. Walang nasasampahan ng kaso, mga kaibigan. At yun pong 12 Chinese na ipinadeport niya sa China. Nakausap ko pa si Chis Escudero dyan sa telepono Kunyari yan itong si Chis Pero siguro kumita rin siya dyan, mga kaibigan, kasi meron 12 Chinese na pinadideport ng Taiwan, may kaso sa kanila. May kaso. Wanted. Nandito yung mga yon. Ang ginawa nitong si Dilima, pinabalik sa China dahil kung ipababalik niya sa Taiwan, haharapin nila yung mabibigat na kasong kinakaharap nila ron laban sa kanila. 12 po yun. Merong nakarating sa ating impormasyon na malaki ibinayad nitong 12 ito. Kaya, imbes na sila i-deport pabalik sa Taiwan, sa China sila pinabalik. Alam ba ninyo, mga kaibigan, na galit na galit dyan yung Taiwan government? Dahil sabi ni Noynoy, tuwid na daan siya Kaya ginawa natin yun. Naniwala tayo sa pamamagitan lamang sino ba tayo para mapakinggan. Kaya nagrally tayo para malaman. Si Chis Escudero, kunyari pa Kasi may nagrekomendang itawag ko kay Chis Escudero yung impormasyon. Walang ginawa yan. Paano? Yung 12 Chinese na yun na pinadeport ni Dilima, meron yung kinausap para pumadrino sa kanila. Yung Chinese na yun, na very influential, ang pumadrino para kay Dilima. Ngayon, kilala pala ni Chis Escudero nung kausap ko siya sa telepono. Kaya wala nangyari. Dahil kakilala din nila. Marami ding kasong nilalakad na sila rin ang pumapadrino. Pagka ang gumit na yung pong Chinese na yun. Sa madalit sabi, nagrally kami
September 12 po yun. Nag-rally kami, umaga. Kasama ko sila Jograd, tsaka yung ibang entertainer, at sinamahan tayo ng ilan natin mga listener. Marami rin yun, ha? Kung mga 100 lang, meron. Yung tumatawag sa atin dito nung isang beses na may karamdaman na ngayon, si Mr. Mendoza. Yun, ano? Kasama yun dun eh. Si Presi Quijano, nandoon yun. Mga nakilala ko sila, oh. Ang dami nila. Ngayon, pagkatapos namin ng rally, napanood ko sa news eh, tanghali, nanood ako ng news kung lalabas yung doon. Dahil may mga nag-interview sa akin, ilabas, kinakantsawan pa nga ako eh. Noong mga reporter ng DOJ. Mahirap kasi pag nasa bulsa ka eh. Ang hahanapin mo yung mali. O kaya yung depekto. Na kami raw 30 lang. Hindi naman yun ang pakay ng rally namin do, kahit ba isa lang ako ron eh. Kasi meron tayong karapatan sa saligang batas na ang lahat ng Pilipino ay may karapatan under the Bill of Rights sa ating saligang batas na nagsasabing meron tayong kalayaan na magpahayag ng ating saloobin. Lalo na kung legitimate yung iyong panawagan. Legitimate naman yung pakay namin doon. Bakit mo sasabihin 30 kami? Mahalaga ba yung bilang kaysa doon sa ipinaglalaban ng isang tao o sa ipinapahayag ng isang tao? Wala yun. Kahit sabihin mo buong Pilipinas pa mag-rally, kung wala ka namang pinaglalaban, para saan yung rally? Ano pinaglalaban mo? Nag-rally lang kayo. Hindi ba? Kaya yung 1 million march, hindi naman umabot ng 1 million yun, pero nandun kami. Nandun kami. Hindi kami umabot ng ganong karami. Pero, hindi yun ang importante. Pamagat lang yun eh. Tinawag lang na 1 million march eh. O kung yung iba ayaw nilang sumama, mapipilit mo ba yun? Hindi naman sapilitan yan. Doon mo makikita na hindi bayaran yung rally. Unang-una. Pusa eh. Pangalawa, mga kaibigan, hindi importante yung bilang. Yung pinaglalaban. Sino ba ang ayaw o ang merong gusto na magnakaw itong mga senador ng kanilang pork barrel na yan pong pinagnanakaw nilang pork barrel, pera ng taong bayan. Gusto nyo ba yun? Yung mga nagpunta ron, ayaw nila yun. At naniniwala tayo na kahit hindi nagpunta ron, ayaw nila yun. Hindi sila papayag na ganon. Ano na lang, nag-exercise nilang sila ng impunity. Yung walang pakialam, mga kaibigan. Pero eto, nag-rally nga kami, September 12. Alam ba ninyo, ginipit ako niya, si Dilima. Ano ginawa? Ang spokesman niya pa nun, na nagsisip-sip buto sa kanya, yung hayop na yan, si Under Secretary Francisco Baraan na Hinduropot na yan. Ngayon, sangkot ka pala sa drug, animal ka, kaya pala, sobra sip-sip mo, kay Laylay Bilbil Dilima. Laylay Bilbil, Laylay Bilbil, Laylay. Ibabaw. Mga kaibigan, ito, Dilima on top. Siya ho ang pinakamataas eh. On top. Na nandyan sa listahan na hawak ni Presidente with regards doon sa droga sa loob ng New Bilibid Prison. Alam ba ninyo, ang nangyari po, pagkatapos namin mag-rally, nung araw na yon, panggabi ang programa ko noon hating gabi. Pero dami nakikinig doon. Baka akala ninyo.
nabalitaan ko nga pinagmumura yung himpilan Nung hindi na ako napakinggan sa Facebook ko lang libo-libo ang nagagalit, nagtatanong sa akin, wala akong sinagot doon kahit isa. Sinadya kong hindi sagutin. Kasi po, nung araw na yun mismo, September 12, pagkatapos ng rally, tinawagan ako ni Eli Aligore. Sabi niya, pare, pasensyahan na muna. No? Kasi, tanggal na yung programa mo Huwag ka nang papasok mamayang hating gabi. Ganun ba ako? Di binaba ko na. Ngayon, nabalit. Bakit nila gagawin yung gayong wala naman silang kaugnayan sa rally? Oo. Ang katunayan, may mga nag-interview sa akin doon, sabi, dahil director ako during that time ng isang samahan na mga kurap. Ngayon. Nung kurap na, ayoko na. Ngayon, mga kaibigan, sabi, may kinalaman ba niya rito yung grupo nyo? Sabi ko, wala. Ako, bakit? Wala ba akong karapatan na magsagawa ng ganito? At tinan mo, Pagkatapos, tinanggal ako ng istasyon, yung programa ko. 2011 ito, Yun yung unang tanggal sa akin, inabot ng 3 buwan yun. Tatanggalin ba ako nang hindi pinakiusap ni Dilima? Common sense lang, Common sense. Ba't tinanggal? Siyempre, humingi ng pabor yung istasyon. Marami silang kailangan pabor. Sila rin, marami silang kaso. Siyempre, hihimurin nila tumbong ni Dilima. Di ba? Kamukha ng ginagawa ng driver niya. Di ba? Mamaya, makikita niyo pa sa TV. Dito, kung nanonood kayo sa amin, sa A-Try TV, sa Cable Link, ito, lalabas natin yung litrato mamaya-maya. Kasi yan si Dilima, ako rin ang sumulat ng column, blind item. Patungkol sa isang cabinet member na merong kinakabayo ng isang driver. Siya yun 2012 ko yata sinulat yun, few months after nung mag-rally kami. Ang katunayan, ito, may kaugnayan pa ito sa sinasabi ngayon ni Dulce. Si Dulce, di ba yung singer? Lumantad ngayon. Sinasabi niya na totoo daw ang kaugnayan ni Dilima sa illegal drugs do sa loob ng Bilibid. May problema dyan si Dulce. Ang problema ni Dulce dyan, baka mamaya patistiguhin ka. Oo. Paano mo nasabi yan? Oo, hawak mong Paano mong ididiin yan kung patitistiguhin ka ngayon? Paano mong patutunayan yung sinabi mo? Bakit ko nasabing itong kinukwento natin tungkol dyan sa sex scandal na yan, ni Dilima noon, ako unang naglabas niyan Dahil nga, yung mga media nung mga panahon na yon, wala namang interest na yun na alamin yung dahilan ng ipinagrarally namin, kundi ang interest nila, paano ba natin sisirain ang credibility nitong mga nagrarally? Nakita nila, kaya sinulat nila, 30 lang daw po kami. Mas mahalaga sa kanila yung bilang kaysa sa cost. Dinampray agad. Sa dahilan ng ipinaglalaban. Mas importante sa kanila yon. Pero hindi sila, hindi sila interesado. Na nung matanggal ako, mga kaibigan, hindi sila interesado na usisain kung nalabag ang karapatan sa pananahayag bilang sila mga media practitioner. Hindi sila interesado ron. Ngayon, mga kaibigan, tinanggal yung programa ko, ang daming nagtatanong, umiiyak yung iba. Nabalitaan ko, kinukwento sa akin yung mga tauhan doon, yung mga, hindi ko nasasabi kung sino-sino yun Mula umaga hanggang hating gabi, 24 oras, inulan sila ng katakot-takot na mura. Meron pa nga raw, nagbabanta. Napasasabugin daw yung istasyon. Mga kaibigan,
Meron pa nga, mga anchor doon, kinukwento, pati sa kanila, tumatawag. Tinatanong, bakit nawala ang programang Lapid Fire doon sa himpilan na yon. Yun po ang talagang totoo nangyari. Pero, yun po ang pagkakaalis ng programa natin doon naulit yun Immediately, after po nung 2013 election. Yun. Ito kukwento ko sa inyo. 2013 election, nagbibilang doon sa Kwan Rizal Memorial. nag-aantay ng resulta ng dayaan sa Rizal Memorial. Nandun ako gabi na yun. Mga alas 7 ng gabi. Yung ipinakita talo na si Mayor Lim Alam ba ninyo, wala pang 5 minuto, tinawagan ulit ako ni Eli Aligora. Ano sabi ni... Si Tawag Boy. Ang sabi ni Eli Aligora, huwag ka nang pumasok kanya mamaya kasi yun ang billing sa akin. Mga kaibigan, wala na akong programa. Di ibig sabihin, tanggal na ako dahil panalo na si Erap. Sino nagpatanggal sa akin? Gagawin ba nila yun ang hindi sila pinuwersa ni Erap? Ngayon, tatanungin ninyo, ano basihan mo para sabihin mo si Erap ang nagpatanggal sa Iron? Mga kaibigan kulang-kulang sa 1 taon, bago yung 2013 election, tinawagan ako sa telepono nung may-ari nung istasyon. Birthday pa yata ni Amor Berata. Doon sa may Cultural Center. Malapit doon. Isang bar doon. Yung si Amor Berata, na taga-Jari rin. Tumawag sa akin yung may-ari ng impilang. Gabi yun, Sabi niya, pare, nandito ako ngayon kay Erap. Sabi ko, Hindi, kasi pinatawag ako. Kasama ko pa itong 2 kong anak, nandito kami sa steakhouse ni Erap. Ang pangalan, Wagyu, dyan sa Green Hills. Ang sabi raw ni Erap, sabi ko, bakit naman ako natawagan nyo? Sabi niya, kasi, nagulat niya ako, bakit ako pinatawag? Yung pala, ikaw ang pag-uusapan namin ni Erap. Ano sabi ni Erap? Ang sabi raw po ni Erap sa kanya, pare, yung lapid, binabanatan ako Hindi pare, kasi kung matandaan ninyo nung unang tanggalin ng programa ko dyan, nalagay ako sa tanghali Nalipat, yung panggabi ko, nilipat for a while doon sa tanghali. Sa alas 12 ng tanghali. Pagkatapos, naibalik na naman ako sa gabi. Binalik na, marami na konsume. Sa umaga, dami na konsume. Hindi, Siyempre, nalilito. ngayon, ito nung kausap ko nga yung may-ari, namatay na yun si Ambassador Cabangon Chua sabi sa akin, binabanatan na niya ako ng lapid. Sinasabi, magnanakaw daw ako presidente ko, pare. Yan daw ang sabi, Sabi, hindi pare, nilipat ko na sa ating gabi, wala na nakikinig doon. Alam niyo sabi ni Erap, anong wala? Napupuyat ako mga kaibigan, yan, eksakto yan, kinukwento ko sa inyo. Mga kaibigan, kundi walang hiya yung mga taong yan. De Lima, Erap, suppression of press freedom yun nasa media kayo, nasa negosyo ka ng media, kailangan, mga kaibigan, ipagtanggol mong unang-una, yung kalayaan sa pamamahayag. Kasi, sa ayaw at sa gusto mo, babalikan ka niyan. May araw na babalik sa iyo yung katarantaduan pinagagawa ninyo. Hindi mo ba alam na habang nakikipagkutsabahan ka sa pagkitil sa kalayaan ng pamamahayag, habang nakikipagsabuatan ka dyan, yung sarili mo ang pinasisikip mo, ang daigdig. Yung daigdig mo, sarili mong daigdig, yun ang pinasisikip mo.
Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. Tag-ulan na naman. Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang lugar ninyo. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman nito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanilang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa A-Tri Media Broadcasting Network. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Nagtataka pa si Dilima eh. Bakit siya daw ang kakasuhan, samantalang siya raw ang ang gumawa ng diyan ng mga pagbabago raw. Pagbabago, ha? Kasi matandaan ninyo, 'di ba, may parade pa yang si Dilima. si Dilima. Ngayon, ang sabi nga sa dyaryo, Dilima on top. Isipin mo yun, lagi nasa ibabaw ito eh. Ha? Nung araw, laging sinasabi, I am on top of the situation. Lagi niyang binabanggit yun. Ngayon ito lumalabas. Yung ginawa niya, hindi naman pagbabago yun eh. Ang ginawa niya, shake down. Shake down ang tawag doon. Kinalog niya yung sindikato sa loob para mapunta sa kanya. Ang kontrol. Binalasa, kumbaga. Inuga niya, mga kaibigan. Yung shakedown, iba yun sa legitimate operation. Yan yung tinatawag na kwan eh. May mga termino dyan eh, mga oplan pakilala, mga ganyan. Oplantara, ganyan, sa custom, di ba? Sa pulis, ganun, oplan pakilala. Magkakaroon ng shakedown. Kunyari, palilitawin na kumakampanya. Halimbawa sa sugalan, sa mga nightclub. O kunyari, may kampanya dyan. Di ba ting may mga bagong pulis na nauupo, ganyan ang ginagawa? Ang tawag doon, hindi naman operation matatawag mong sincere yun eh, na talagang puspusan. At dahil gusto nilang tuparin ang kanilang tungkulin, hindi ho. Kaya nila ginagawa yun para malaman nila lahat kung sino ang nagbibigay at magkano ang dapat makolekta nila. Katulad ng mga pulis sa mga sa mga nightclub, yung mga vices. Karaniwan na 'yan. Ganon din itong mga yung mga nasa immigration. Magse-shake down yan, kunyari magre-raid kung saan-saan ng mga incheck, ng mga dayuhan, mga kaibigan, para maglutangan lahat at lahat yan makuna nila ng pera. Ganun lang yun. Ganun ang ginawa ni Dilima sa New Bilibid Prison. Hindi siya nag-institute ng reform, katulad ng gusto niyang palabasin, mga kaibigan. Kundi, ang isinagawa niya ay raid kuno na shake down. Magkaiba yun ha. Ako, hindi makakalusot sa atin to si Dilaylay eh. Alam niyo to si Dilaylay, mga kaibigan, maliwanag namang ginagamit lang nila kasama yung mga sumasakay na senador dyan sa investigasyon kuno nila dyan sa Senado. Abay, kawawa yung mga testigo dyan ha. Alam ba ng mga testigo na yan
ano man ang maging resulta niyang investigasyon nila, ginamit pa sila dyan, iniharap sila, may patakip-takip pa sa muka. Kilala ka na eh. Yung hapon ng apelyido, yung taga-Pasa yun eh. Ilang beses na lumabas ang, may file photo ka na, ano kinatatakot mo para magtakip ka ng muka? Biktima ka. Ba't ka nagtatakip ng muka? Wala ka namang ibubulgar. Unang-una, yung sinabi mong kwento ron, yun na rin yung kwento mo sa human rights. Yun na rin ang kwento mo sa TV. Official na yun, legitimate yung reklamo mo eh. Mga kaibigan, ba't kailangan magtakip ka? Paano dinadramatize kayo? Hindi ninyo nakikita yon, hindi rin naman natin sila masisisi, sapagkat yung mga biktima, siyempre lahat ng inaakala nilang pwedeng makatulong sa kanila para matamo yung hinahangad nilang katarungan, mga kaibigan, hindi na mag-iisip yan kung ginagamit sila, lalo na iniisip nila, Senado yan eh. Malalaking tao nandyan, mabubulgar na sila. At doon, dahil doon, aaksyonan kami. Pero ang hindi nila alam, baliwala yung Senado. Wala yun. Para kung talagang gustong matamo nila ay katarungan. Bakit to? Hindi naman kasali sa proseso ng katarungan yan eh. Yung Senado, ang proseso natin, pulis din ang gagawa, piskal at saka huwes. Yun ang proseso, mga kaibigan. Ibig mo sabihin eh, magpapasya ba yung Senado na, sige, kulong na yan. Wala. At wala na yan, dali na sa Muntinlupa yan. Hindi ganon. Wala yun. Walang kapangyarihan police power yan. Ha? Ang proseso natin, batas, pulis, piskal, hukom. Yan, diyan ka pupunta. Sa ayaw at sa gusto mo. Kaya nga dapat, iminumungkahi po natin para mabaliwala na yung katarantaduang gustong itanghal ni Dilima dyan, lalo lang nilang binibiktima itong mga biktima eh. Ha? Ginagamit, kinakasangkapan ni Dilima sa pag-aakala niya, maililihis niya yung investigasyon laban sa kanya, yung mga ebidensya, akala niya, pwedeng humina yung ebidensya laban sa kanya pag ginawa niya yan. Ang problema niya, meron siyang credibility crisis na. Dahil yung kasalanan niya, committed, bago pa naupo si Presidente Duterte. Hindi bago yan yung kaso mo. Dati mo ng kaso yan. Wala lang Sino ba maglalakas ng loob nun? Magreklamo laban sa ginagawa ninyo. Kahit na nakikitang puro katarantaduan, akalain mo yung mga drug suspect mailipat mo sa NBI, wala kang court order? Walang ano yun. Labag sa batas yun? Mga kaibigan, saka nakakita ng ganun? May nagreklamo ba? Asan yung mga integrated, inconsistent Bar of the Philippines na yan? Bakit walang kumibo sa inyo? Bakit si Sereno hindi kinwestiyon yan? Yun ang dapat pangimasukan ni Sereno. Hindi yung paglilibing kay Marcos. Dahil yung paglilibing kay Marcos, in place na ang batas. Malinaw sa batas kung sino ang may kapangyarihang magdesisyon. Sa kung sino ang dapat mailibing sa libingan ng mga bayani. Yung libingan ng mga bayani, pamagat lang yun. Hindi doon nakalibing si Bayani Casimiro. Hindi rin nakalibing doon si Jose Rizal. Si Bonifacio. Lahat ng bayani. Bakit? Kasi po, pangalan lang yung libingan ng mga bayani. Oo. Ang Manila Memorial Park, may sariling pangalan. Ang Cemetery del Norte, may sariling pangalan. Kasi kung talagang para sa bayani lang yung libingan na yan, mga kaibigan, marami tayong huhukayin dyan. Ang uunahin nating hukayin dyan, yung aso na pinalibing ni Cory. Yun ang dapat sana kinu-question mo sa Korte Suprema. Kasi doon may irregularity doon sa ginawang pagpapasya na ipalibing yung aso sa libingan ng tao. Yun lang libingan ng tao, ipalilibing mo yung aso ron eh.
Ano ba yun? Anong katarantaduhan yun? Ha? Mga kaibigan, kasi po walang pakialam ang Korte Suprema, bakit sila naglabas ng TRO? In the first place, wala kayong jurisdiction doon. Kayo ay nasa judiciary. Yung desisyon kung sino dapat malibing dyan sa sementeryong yan, ay desisyon ng executive prerogative ng presidente. Ngayon, kung halimbawa, ang isang ililibing ay hindi qualified at wala sa itinatadhanang tuntunin ng batas, ha? Halimbawa, yun ang nilabag, kamukha nung ginawa ni Cory, nagpalibing ka ng aso, wala naman sa qualification yun, yung aso na yun. Ha? Hindi naman, una, hindi sundalo yun. Ang pwede lang doon, sundalo. Oh. Hindi ko sundalo ka, pwede ka rin malibing doon. Siyempre, subject to approval yun ng executive branch ng Armed Forces of the Philippines. Mga kaibigan, ngayon, ang dapat to sana, kung merong nilabag ang presidente, ha, sa pagpapalibing o pagpayag niyang mailibing si Marcos, yun ang pwede nating questionin kung tawagin abuse of authority. Hindi ba? Kung inabuso ang kapangyarihan sa pagpapalibing, hindi naman qualified, pinalibing. Ba't ano ba ang qualification? Ang qualification sundalo eh. Sabi naman itong mga mga Hinduropot, hindi naman na niya, bayani yan eh. Ang layo eh. Ang layo. Hindi bayani yan eh. Kasi yan na niya si Marcos, may mga medalyang pinagmamalakihan, puro peke yan. Abay, wag mo sabihin yung medalya, peke. Ha? Kasi hindi nakalagay sa qualification kung peke eh. Kung may gumamit siya ng medalyang peke, ang sinasabing hindi ka pwedeng malibing doon, hindi dahil sa peke ang medalya mo. Hindi ka pwedeng malibing doon pag convicted of the crime involving moral turpitude. Maliwanag yun eh. Yun ang batas eh. Nila eh. Ngayon, sasabihin, nung hindi sila paniwalaan, wala na silang magamit, ang sabi si Marcos daw peking sundalo, paano tayo uunlad nito? Ito ba Pilipinas? Ito bang Pilipinas bansa ba talaga to o planeta? Mga kaibigan, parang planeta ito, hindi lang natin alam eh. Ibang planeta ito eh. Hindi lang natin alam, mga alien tayo eh. Nagpapanggap lang tayo ng gusto natin pagbabago, pero mga kaibigan, para magmukha tayong tao. Pero tayo pala alien. Saka nakakita kahit na anong gawin ng isang namumuno dito sa Pilipinas. Ito nga si President Duterte, kakaiba ito eh. Ha? Na itinuturing nating swerteng dumating sa Pilipinas, nagkaroon tayo ng isang ganitong leader. Mga kaibigan, hindi magnanakaw. Yan ang unang-una eh. Para meron kang moral ascendancy na ipagbawal mo magnanakaw eh. At para mapatino mo yung mga katarantaduan. Kasi kung magnanakaw ka, wala kang pwedeng mapatino. Kaya ang bili niya nga, huwag kayong tatanggap ha. Ikaw bato. Huwag ka mandidilehin siya sa sugalan. The moment na ginawa mo yan, wala na. Tapos na tayo. Sira na. Ang anumang minimithi natin. Ngayon, etong Korte Suprema, wala kayong karapatan kahit di kami abogado. Hindi namin kailangan maging abogado para maintindihan namin na lumalagpas na kayo sa inyong tungkulin at kayo ang sumisira sa rule of law. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanan komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid.
Eto, pinakikialaman nila yan. Hindi nyo trabaho yan. Ito, pakialaman ninyo. Merong isang huwes ngayon, hukuma na Makati Regional Trial Court, ang hinihiling sa Korte Suprema na sibakin dahil sa pangungutong ng 1.5 milyon sa isang kumpanya ng bakal laban sa 5 malalaking kumpanya ng insurance ba to na nabigong magbayad ng insurance claim. Ayan po, yan ang pakialaman mo, mga ganyan. Halimbawa, doon sa kaso ng nilabas ni President Duterte pangalan ng mga judge na sinasabi niyang ayon sa kanyang mga intelligence, kasama mga ilang judge, pinangalanan. Kalain mo sabihin ng kung ano-ano pagsasabihin ni Sereno na wala sa tiyempo, kumbaga sa kantahan Kung ano pala ito, bilog pala ang tiyempo nito, mga kaibigan, wala sa timing, wala sa lugar Akalain ninyong pinagpapaliwanag ang executive? Yung bang pagkakakuha ng listahan yung bang pangangalap ng ebidensya laban sa mga gumagawa ng paglabag sa batas trabaho ba ng executive? Hindi. Trabaho nila yun Tapos pinangihimasukan ni Chief Justice Sereno. Pagkatapos, eto ngayon kay Marcos, pinangimasukan na naman. Ang dapat sanang ginawa ni Sereno nung ilabas yung pangalan ng mga judge, nagpa-imbestiga siya ng sarili, pina-inventaryo niya kaagad yung mga kaso na hinawakan ng mga pinangalan ng judges na may kaugnayan sa droga para ma-establish naman nila yung authenticity ng pagkakasangkot ng kanilang pangalan sa masamang gawain. At automatic yun tungkulin dapat yun, tungkulin ni Presidente Duterte, ipagtanggol ang executive, lalo na yung mga desisyon sa executive. Tungkulin din ni Sereno, ipagtanggol niya ang integridad ng judiciary. Dahil hindi mo magagawang proteksyonan ang integridad ng Korte Suprema kung hindi mo pinaiimbestigahan yung mga judge mo at kung wala kayong initiative na ginagawa na regularly magkakaroon ng pag-check dyan sa mga nasa judiciary, sa mga kaso na kanilang hinahawakan, kung inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan. Dapat ganun. Katulad to, itong investigasyon, kung ako si Presidente Duterte para matigil niya si Laylay de Lima, magtayo ka ng summary execution commission na ang magiging lang ho nito, yung itatagal nito, dun sa habang isinasagawa ang kampanya laban sa illegal drugs. Para lang sa ganon, yung mga nagrereklamo, may karapatan din, may tungkulin din ng gobyerno na pakinggan din sila. At tulungan natin sila na makapagsampa ng kanilang reklamo kung may basihan laban sa mga lumabag sa batas. Katulad yan, may pinapalabas kagabi sa news, di ba, na nakunan pa ng ng voice clip tsaka ng video clip Yung isang suspect na susuko na, pinagbabaril pa rin Sa Pasay. Halatang-halata mo salvage na talaga Yung mga ganon, hindi ba, yung ba walang karapatan magreklamo? Meron yun Pero, hindi pwedeng dali sa Senado, walang mangyayari sa'yo. Gagasahin ka ni Dilima, kakasangkapanin ka niyan. Kasi ang kailangan ni Dilima, gumamit siya ng mga kumot para mapagtakban siya Cover, ginagawa kayong paxhole ni Dilima. Kumbaga sa gera, ginagamit niyang paxhole yung mga biktima. Ano nangyayari? Biktima na, nabibiktima pa. Mga kaibigan, double jeopardy yun.
meron ba tayo, ito nga pala, inuulit natin, ang ating pakikiramay, baka hindi pa ho alam yung malimi tumatawag sa atin si Mang Rering, si Karering de los Reyes. Reyes. Pumanaw na po pala mga kaibigan kaya pala hindi na natin napapakinggan. Araw Kanina lang nakarating sa akin ng balita, alam niyo ito malaki na iambag ng mga kamukha ni Karering, ng mga tumatawag sa radyo, mga nagte-text. Malaki ang nagagawa ninyong ambag para sa ating bansa. Huwag ninyong mamaliitin yan. At ako, kinikilala natin yan, yung inyong mga ginagawang yan. Lalo si Mang Rering, lahat ng istasyon ng radyo, tinatawagan yan. Nakikialam siya sa mga problema ng ating bayan. Hindi po, hindi baliwalang bagay yun. Yun ay isang dakilang accomplishment yung contribution, mga kaibigan, sa ating lipunan, sa ating mga mamamayan. Yung nagbabantay ka sa nangyayari at nagbibigay ka ng iyong mga panukala, tumitindig ka para sa pinaniniwalaan mo o kaya sa tama na sa inaakala mo tama. Ayan, mga kaibigan. Hindi maliit yan, yung mga ganyang contribution. Mahalaga yan. Yan ang nagpapatunay lalo na merong umiiral na demokrasya sa ating bansa. At wag nating sayangin. Katulad ng ginawa ni Karering, sipin mo yan, nung pang panahon pa ni Cory, naririnig ko na boses niyan Sa sa iba-ibang impilan Kahit madaling Ba, araw. nandito rin, si Mang Rering. Tumatawag din po yan. Yan po, may mga nagawa yan na sa kabila ng hindi naman sila mamamahayag. Hindi naman sila, wala naman sila sa gobyerno. Wala naman silang napapala sa mga politiko. Wala kaya mas mataas pa yan kaysa sa media kung tutuusin mo Mas importante yung kanilang mga naging contribution hindi katulad dito, may mga nakikilala pa nga tayo, di ba, ng mga opisyal ng gobyerno. Sila hindi Hindi importante sa kanila yun. Ang importante na nakabantay sila sa mga nangyayari sa ating bansa. Kaya kami po nagpapaabot ng aming pakikiramay sa mga ulila ni Karering de los Reyes sa kanya may bahay at sa kanilang mga anak. Ewan lang natin kung ilalagay po sa isasalang sa lifestyle check yung pong si Ronnie Dayan o kaya paiimbestigahan ang kanyang mga questionabling property na na-acquire habang sila ni Dilima ay para mga Nag-uulayaw. alimangon sakang. Yun. Ha? Nagpupulot gata. Ngayon di ba binili ng mansion nyo, nakita ninyo sa dyaryo, may mga property, kung ano-ano. Kolektor daw yan ng droga ni Dilima. Ngayon, ito po isa. Meron pang isa, hindi ko malaman kung ito ay ipala-lifestyle check o kaya paiimbestigahan din. Ito yung pumalit na nakabayo ni Dilima nung wala na sila nung driver. Ito naman, talagang, alam mo ako, nagkamali lang kung alam ko lang na si Dilima, mga kaibigan, nagre-regalo ng bahay at ng kung anik-anik, nagpahinga muna ako sa media Nag-apply na muna akong driver di ba? Oo ba? Isipin mo yun. Sipin mo yan, Biglang ka. Si Don Quixote. Eto,
makasama kaya itong isang MMDA, yung Motorcycle Traffic Enforcer ng MMDA. O, ito po, inagaw rin ni Dilima sa asawa. May asawa rin ito, teacher ang asawa. Ano pa ito homewrecker ito Isipin mo, nananahimik yung pamilya nun kalantariin mo yung asawa ng may asawa. At ito rin yung dahilan na sinasabing pinagawayan nila ni Papa F. Ni Papa Francis ng MMDA. Itong motorcycle rider ng MMDA. Ang pangalan nito, Warren Cristobal. Taga Caloocan. May paho sa Caloocan. Noong dinispatcha na ni Dilima si driver, yung driver niya si Dayaw, ito naging kapalit Ito si Warren Cristobal na ibinili po ng isang bahay. Ito bahay bahay, isang bahay Ibinili rin ng 3 pampasaherong jeep at isang SUV. Sabi ko sa inyo kayo kaya ang ibili niyan. Ako. Hindi kayo mag-a-apply na driver. Ayan makikita ninyo sa aming screen. Yun, nakikita nyo ba? Yun yung nagbubuhos kay Dilima ng anong tawag dyan, yung ice bucket, kwan? Anong tawag doon? Challenge. Ice bucket challenge. Yan. Yung isa doon sa nagbubuhos kay Dilima, yun yung kanyang naging kapalit na kabayo ni Ronnie. Naging hinete. Hinete ni Dilima yan Yan yung nagmumotorsiklo sa MMDA. Ito ang pangalan Warren Cristobal. Magaling kumayo. Ibinili ng bahay, 3 pampasaherong jeep, tsaka isang SUV. Kaya ikaw, Buboy, apply na doon kay Dilima. Magbakasyon ka muna sa A-Tri-Media. Di ba? Malaki kita ron ba? Biglang-bigla. Ito pa, rekomenda kitang driver. Ito ang mga listahan na mag-a-apply kayong driver. Diyan sa Supreme Court, may babae dyan. Applyan nyo rin driver. Magbasa muna nga tayo ng ilang text. Yung iba, bukas na natin babasahin yan. Dapat balutin ng fucking tape ang mukha ni Dilima. Tulad ng witness niya, mukhang palakang bato. Sabi ni Rex King ng Tondo. Naalala ko ang araw ng rally. Pakiusog, ano yun? Yung ating kwan. Namatay. Namatay. Ba't namatay? Ayan. Ayan sabi, naalala ko ang araw ng rally. Ayan. Madami kami noon at buo ang paniniwala na dapat umalis sa pwesto si Dilima sa DOJ. Magpatawag ka lang ulit ka Percy, kasama mo ako. Galing sa 7303. Wala tayong oras. Bukas na. Susunod na ang kasangga mo, ang langit. Ito po si Peter Talastas. Ito po naman si Percy Lapid. Babalik po kami bukas sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at magandang yumaga, Warren Cristobal. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba ano'y sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang lang-abit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan
ang mga